Hi everyone! Yes, I'm Mary again, and welcome to my blog where I share stories, tips, and a little bit of my life journey, okay? So, ano yung topic natin today? Ang topic natin for a very short time lang, may mga nagtatanong na mga client kung ano ba yung pwedeng mas okay para sa kanila. So, magka-cash ba sila or magba-bank financing sa 2025? So, cash or bank financing ang pipiliin nila if ever makuha sila ng car. So, ganito yon yung tip ko for magka-cash. If ever magka-cash ka, magbayad. So, yung advantage is full ownership agad. So, wala kang monthly na hulugan. So, wala nang interest, mas madali yung process, tapos, mas madali siyang ma-release yung unit. So, ano naman yung downside nun? Yung downside niya, malaki agad yung ilalabas mo na pera. So, ano naman, kung magbabank financing ka naman, ang maganda doon, kung ang mapipili mo bang financing is flexible yung terms. So, pwede kang mamili ng 3 years, 4 years, 5 years, ganun, 5 years to pay. So, mas manageable yung monthly mo, kasi monthly mo siyang huhulog-hulugan lang. Hindi ka maglalabas ng pera na ganun kalaki. So, mas may chance ka pang magamit yung extra cash mo sa ibang investment. Kaya, kunwari, meron kang business na itatayo or magagamit mo rin sa iba, like emergency funds, diba? And then, yung downside naman nun is parang, may interest at mas matagal yung hulugan, 'di ba? Kasi bank financing nga, mamili ka 3 years, 4 years or 5 years. So, ang tip ko lang, kung may malaki kang savings, gusto mo ng one time, big time, cash is the best advice, 'di ba? Cash is the best choice for you. Pero kung gusto mo naman na i-manage yung budget at ayaw mo maubos yung ipon mo, mag-bank financing ka na lang. So, bank financing is smarter move, 'di ba? Basta ang goal mo lang is makuha mo ang dream car mo na Nissan, 'di ba? And then cashman or financing, andito lang ako para tulungan ka sa mga gagawin mo or sa choice mo. Okay? I'm Mary again. Bye for now.